most of them were accommodations na walang ka-experience tungkol sa pagsusugal, walang experience sa gaming, pinabili ng suka dyan sa sari-sari store at nakita ng padrino, halika rito, pasok ka sa Pagcor, pinasok, and yet tatanggap ng 208,000 samantalang ito, sila 27 years, 12 years below minimum wage. Hindi ba kabalastugan yan? No, huwag ka magsinungaling dito. At kayo dyan sa board, ang nagde-decide pala. Kayo nang papakasasa sa pera na pinagpapagulan nila. Di ba kabalastugan yan? Sige, papaputol ko lahat ng daliri ko, i-open ko yung wanted sa radyo ng programa. Mag-board meeting kayo, narinig ng buong Pilipinas para malaman natin na wala kayong lokohan. Gawin yung public. Hindi naman national security yan, di ba? Kailangan dapat open to the public yung inyong board meeting para malaman namin kung ano yung mga pinag-usapan nyo dyan. Opo. Naku, milyones kada buwan ang kinikita ng mga to. Pati ba naman ako lulukuhin nyo? Wow, eto na, magkakabulgara na. 200,000 a month. O ngayon, malalabas yung kabalastugan nyo dyan sa Pagcor. Because of them. Without them, wala yun. Kayo. And tell me, magkano? Sige, so performance rating, sabi nyo, is 1 million. Yung sabi mo, depende pa. No, bullshit. Hindi ako maniniwala. Kayo dyan, pwede kayo maglutuan. Kayo sabi ni yung performance rating, ikaw, 1.5. Ikaw, kunya 500, pare naman, pat 500. 1 million lang ako. O sige, 1 million ka na rin. Kayo lang dyan eh. Yung last ko pong recall, baka a little above 1 million lang po. Oo, tangina. 1 million performance. A year po yun, sir. Kaya nga, kita mo, po siya. lumilitaw na 80,000 a month na pumupunta lang to tuwing may meeting. Eh kung once a month lang yung meeting, ang laking pera tinatanggap. Samantalang ito, nagpapakanda Cuba, araw-araw nandun sa Pagcor, umulan, uminit, bumagyo, nandun sila. Ang Pagcor, bilyones, tapos below minimum. Talo ka pa ng security guard. Yes, sir. Mas malaki pang sweldo ko sa kasambahay ko. Yes, sir. At driver ko. Sa 37 years, hanggang ngayon, 700 lang sweldo niya. Wala pa sa minimum. Again, Mr. Chair, that is the basic. Regardless, sir. No. Basic is basic. Sige, naintindihan ko ang basic. Pero dapat, ang basic pay niya, dahil 37 years na siya sa Pagcor, hindi na dapat 15,700. Correct ko lang din po yung mga sinabi ni attorney kanina. Sabi po niya, nagsimula daw po yung information drive nila during the town hall. Correct ko lang po yung hindi po totoo yun. Kasi po, So, ibig sabihin sinungaling to? Yes po. Eh, sinungaling ka pala, Yes Attorney po. Talbosa. Kasi po, at po na nandito, especially po sa honorable senators and congressman natin. Una po, yung huling-huling statement po niya na sinabi na lahat daw po nang nag-apply and absorb. Just to let you know po, ako po ang unang-unang nag-apply sa CF New Coast po. And as of now po, nakapasa po ako sa first interview, pero yung second interview po, hindi na po ako nabalikan. Marami na pong na-absorb, pero hindi pa po ako nababalikan ng New Coast. Ilan po yung hindi na-absorb, Mr. Samson? Sir, sa 938 po na nag-apply po, sa 938 po na tinanggal po nila, hindi po nila na-meet yung requirement po na mag-absorb ng 50%. And take note po, 50% lang. opo, ang nilagay po nila sa provisionary license po kasi is 50%. So, New Coast is required to absorb 50% of the employees po who are existing na nagtatrabaho po sa New Coast, Pagcor New Coast. Ngayon po, hindi po nila na-meet yun. Kasi po, hindi naman po, una po, hindi po kami in-absorb. Ano po natin, himayin po natin para mas maganda. Ang ginawa po kasi ng New Coast management is pinag-apply po nila kami imbis na in-absorb po nila kami. Magkaiba po kasi yun. So ang nakalagay po sa PL is to absorb the employees. Ang ginawa po nila is pinag-apply kami. Okay. So therefore, Mr. Salvosa, ang gusto ko mangyari dito, lahat, 100, not 50%, lahat ng mga empleyado sa Pagcor na dapat ma-absorb nitong casino na nag-privatize na at binente niya na sa private, maliban na lang of course dun sa mga empleyado na may mga problema. Okay? May mga administrative problem. Pero kung wala, dapat they all should be absorbed. Wala na application, dapat automatic na. Mr. Chair, kaya po may application yan kasi may tatlong option na ibinigay dun sa empleyado. So we wouldn't know kung ano ang gusto nila dun sa tatlong option. Yung tatlong option po kasi is mag-apply sila sa bagong operator, mag-apply ulit or magpa-placement dun sa mga natitirang position sa Pagcor, or magtumanggap ng retirement or redundancy. So kung hindi ho sila positively pipili noong any of the three,
Hindi po namin malalaman. Mr. kung- Salvosa, kasasabi nga lang kanina Mr. Samson na hanggang ngayon, naka-second interview na siya, o hindi na siya binalikan. At yung 50% requirement na i-absorb yung mga PAGCOR employees nung na-privatize na casino, eh hindi na susunod. Mr. Ang Chair. gusto ko mangyari, 100% dapat i-absorb. And I understand na yung owners may karapatan na mag-hire ng kanyang mga tao. Siguro sa management, okay yan. Gusto maglagay ng mga manager niya, mga BP niya, karapatan yun. Pero dapat yung mga PAGCOR employees na matagal na sa work sa casino, meron silang security of tenure, respetuhin yun. Mr. Chair, kaya po hindi naabot yung 50% ay kakaunti ang nag-apply sa MSPI. It's not Kukunti. the fault of MSPI. Mr. Samson, kukunti lang daw nag-apply sa inyo? Yun nga po yung problema, Senator Raffy. Kaya po kasi konti ang nag-a-apply is hindi naman po ina-absorb yung employees. Ino-offeran po sila ng mas mababa dun sa tinatanggap nila. For example po, ang common salary po halimbawa ng isang empleyado or ang common income po, wag na salary income po para makatotohanan. As halimbawa is 20,000. Ang ino-offer lang po ni MSPI is 10,000. Ay, gaguha, look, So ang layo po ng diferensya, Mr. kahit na sino tatanggi. Yes po. Kaya Kaya kumikita ko ng 20,000 no, dididimot mo ako. Tagal-tagal ko na sa PAGCOR, magdidimot ako 10,000 na lang. Hindi ako papayag. Kaya pala, hindi na nangyari yung kagustuhan nila na Yes. 100% absorb. Kayo, 50% nga, hindi nyo na kaya. At saka, Senator Raffy, correct ko lang din po yung mga sinabi ni attorney kanina. Sabi po niya, nagsimula daw po yung information drive nila during the town hall. Correct ko lang po yun, hindi po totoo yun. Kasi po, So, ibig sabihin, sinungaling to? yes po, yes po. Sinungaling ka pala, Yes Attorney po. Salvosa. Kasi po, simula pa lang po nung briefing, bago pa po magkaroon ng town hall, kinokondisyon na po nila kami na magpa-privatize kami. So, as early as So, May, the town hall meeting happened or it did not happen? the town hall meeting happened, sir. Pero, It happened. again, prior to that po, kinokondisyon na nga po nila kami. Wala pa pong ano. Tsaka, sir, wala po silang nilabas na black and white. Puro po yan, verbal lang. Doon sa town hall meeting, meron ba yung exchanges of discussion, Sir, debates? eto po, meron po kaming exchanges of discussion. Hiningan po namin sila ng minutes of the meeting. Hiningan po namin sila ng mga requirements, yung mga PL, MOA. Up to now po, hindi pa po nila nire-release sa amin yun. Okay, so pinayagan ho ba kayo doon sa town hall meeting na magtanong? Yes, sir. Ano po? Sinagot nila? Di po nila sinagot direkta. Kasi nga po, hindi daw po sila lawyer or ano. So, hindi may kayo mga ganun satisfied? kung ano. Oh, hindi po, sir. Hindi po talaga. So, Your bali, useless po yung town hall meeting na yun, Attorney Salvosa. Your Honor, please, the whole board and the chairman was in the town hall meeting. It was the chairman who was presiding in the town hall meeting. I was there, Your Honor. I was answering questions of the employees. HR was there. The licensing was there. So, I don't know why hindi raw sila pinayagang... Mr. Samson, Sir, tulad yan, sir. Nandun po siya. Kung maalala po niya, tinanong po siya ng isang pit supervisor namin during the start of the session of the town hall. Tinanong po siya directly, can you assure us na magkakaroon kami ng security of tenure? You can ask him ano pong sinagot niya nun. ano pong sinagot niyo, Attorney? Ang sabi ko, Your Honor, merong trabaho para sa kanila. Hindi nga, can you assure? Ang tanong, dapat yes or no? Yun lang po ang sabi ko. Because I cannot... Siyempre, mag-a-apply sila, Your Honor. Hindi ko sasabihin na desisyon ng isang kumpanya. Pero dapat i-guarantee nyo, Mr. Salvosa, kayo yung PAGCOR eh. Kasi kung ayaw nyo bigyan ng license yung nag-a-apply para ng casino, na private franchisee or franchise, magkaroon ng private franchise sa casino, pag yung ginawa, walang magagawa yun. Yes, So Mr. it's Chair. you call the shots. Pwede yung sabihin, sige, bago namin kayo aprobahan, kailangan i-absorb nyo certain numbers of employees. Yes, Mr. Pwede yung Chair. ilagay doon sa kontrata. Kasama ho At yun sa usapan. walang magagawa itong mga gustong mag-apply ng casino. Yes, Mr. Magkaroon Chair, ng but- casino. Yun nga, we still give the new licensee the discretion to choose kung sino ang kanilang empleyadong i-hire. We cannot force them to do that. Nobody, I think, could force them to do that. No, sir. I beg to disagree. These people na matagal ang tatrabaho sa PAGCOR, as long as wala silang problema administrative, wala silang administrative case, at okay yung kanilang record, for me, dapat i-absorb sila 100%. Maliban na lang doon sa may mga pagkakasala, maliban doon sa mga tamad, siyempre may mga annual review, di ba, yung mga employee, then ibibigay yun sa bagong gusto mag-apply ng para maging licensing, casino license sa PAGCOR. Tingnan niya. Okay? Yung mga may record, huwag niya i-absorb, pero yung walang mga record, malinis, at 100% rate, kailangan ma-absorb yun.
pwede nyo ilagay yun sa kontrata nyo. Walang magagawa yung gusto mag-apply ng license. Walang magagawa. Yes, Mr. Chair. Nakalagay naman na, nandun naman sa ano yun, talagang mag-absorb sila. Now, as to the one issue na mabliit daw yung sahod, well, Mr. Chair, PAGCOR has been there for 40 years. Siyempre, through the years, tumataas yung benefits namin. Comparing them to essentially a startup. Siyempre, yung parang bata yan, gumagapang pala ngayon, Your Honor, yung kumpanya. Actually, that is what happened with the Entertainment City. Noong magbubukas ng Entertainment City, naglipatan yung mga taga-PAGCOR. There was they did not take any mas malaking sahod. But they took the opportunity to be the pioneers of that operation. So, yun lang po. Yung sinasabi niyo po, Mr. Samson, na 20,000 ang kinikita nyo. Ano to? Plus tip? Sweldo? Sir, ano lang po yung hypothetical po, sir. Hindi nyo binibilang dito yung tip. Hindi po namin, kumbaga, Yung in-explain sweldo ko lang. lang po sa inyo yung difference. Hindi po yung exact figures kasi iba-iba po. Okay, yun. sige. Alam ba, sa isang regular na casino employee, nagsisweldo ng 20,000? Bali sir, ano po? Ako po, kasi napag-iwanan po yung sahod ko eh. Ang basic salary ko po is 10,598.98. 10,500. 10,598.98 po. Ganun po kababa. Wala sa minimum yan. Yes, sir. Yun At po. ang kinikita ng PAGCOR, bilyones, tapos below minimum. Talo ka pa ng security guard. Yes, sir. Mas malaki pang sweldo ko sa kasambahay ko. Yes, sir. At driver ko. Mr. Chair. Ba't ganun? 10,500. Mr. Chair, that is the basic salary. But, as I said, through the years, may mga benefits na binibigay ang PAGCOR. Ano po yung mga benefits, sir? Magkano ho ang apps niya? Nadodoble ho yan eh. Because merong nanggagaling sa Provident Fund. Merong healthcare. Merong Ito yung concern ko po sa take-home pay. yung take-home pay ko kasi, yun nga ho, doble. Kahit pa sabihin natin sa tagtarin mo ng benefits, health benefits and all, pero pag uwi niya ng bahay niya, 10,500 tatanggap niya sa isang buwan, kulang po yun. Mr. Chair, Sa isang pamilya na dalawang anak. Mr. Chair, ang sabi ko nga ho, doble yun. Because of that release dun sa Provident. Magkano take-home pay niyo po? Sir, una po muna. Magkano po yung regular? Ano po magsasabi kasi matagal na po ako sa PAGCOR since 1986. Ang basic salary ko is 15,500. Mayroon din akong allowance lang. Kasi hindi mo naman pwede makompute yung allowance sa retirement pay. Sandali po, sa 15,500 lang sweldo niya, at ilang taon na kayo sa PAGCOR? 37 years. Sa 37 years, hanggang ngayon, 15,700 lang sweldo niya. Wala pa sa minimum. Again, Mr. Chair, that is the basic. Regardless, sir. No. Basic is basic. Sige, naintindihan ko ang basic. Pero dapat, ang basic pay niya, dahil 37 years na siya sa PAGCOR, hindi na dapat 15,700. Your Honor, that was the way it was structured by previous administrations na... Well, then, sa baguhin Provident. natin itong structure ninyo. Yes, Mr. Chair, but we are, because there is the GCG law since 2010, hindi ho namin mabago. We are just now applying for the CPCS. Pag nabago ho po yung CPCS, doon po lataas yung basic. But we have to go through that process, Mr. Chair. Yung mga matataas, no, pitsa sa PAGCOR, nagsiyaman na naging bilyonaryo na, alam niyo naman yan eh. Samantala itong mga empleyado, yung napapakanda ko ba, meron kayong mga empleyado, mga boss niyo dyan, pag lumabas sa kalye, 10 caravan na bodyguards. Bakit magbabodyguard pag karami-rami? Takot ba siya na, dahil kumikita ng limpak-limpak sa lapi, samantala yung mga tao niya, barya-barya kinikita. Ang naging problema namin since 2010, Your Honor, yung pong CPCS. No, sir. Well, we have to revisit that CPS law kung batas ba yan para magkaroon ng adjustment at ito mga employees nyo sa PAGCOR na pagkatagal-tagal, 37 years, 15,000 pa lang, Senator Coco. I'd like to acknowledge the presence of Senator Coco Pimentel. 15,700 you said? 15,500 po. 15,500, Senator Coco. 37 years. 37 years. Yung kanyang basic pay. Hindi makatarungan yan. Sabi mo, meron batas. Well, I'd like to see that law and we'll revisit that and change that. Amend that. Para pumantay sa industry standard yung kanilang sweldo. Yes, sir. Mr. Tungkol po sa sinasabi niyang CPCS na ginagawa sa ngayon, since naglalabas si President Rodrigo Duterte ng Executive Order 150,
ng 2021, October. Pero ang nagtatanong po ako sa GCG, bakit hanggang ngayon hindi pa napapatupad sa amin ng CPCS? Samantalang kami na lang ata ang GOCC na hindi nabibigyan ng ATI o ng CPCS authority to implement. Ang sabi po sa akin ng taga GCG, dinidribble daw po ng PAGCOR para hindi matuloy ang CPCS. Ayan, bakit nyo dinidribble, Mr. Chair, Salvosa? hindi ho totoo dinidribble namin. Actually, minamadali ho yan. Kung minamadali, sana wala na sila dito ngayon. Hindi sila magreklamo. Actually ho, hindi ko alam kung sino nagsabi sa kanyang dinidribble ng PAGCOR. Sino nagsabi sa inyo na dinidribble? Ang head executive assistant po ni dating chairman ng GCG, ni Commissioner Quiros, Justice Quiros. Ang nagsabi po sa akin, si Attorney Remos Reyes, na kung nagpapasa po sila, pero kulang. Anin mo yung kulang kung hindi naman ma-approvean. So, ang tingin po ni Attorney Remos, dinidribble. Kasi kung kinukumpleto nila ang pagpasa ng mga papel, automatic ma-approvean po. Attorney Salvosa. Your Honor, please. I think that if that is the perception of the person, it's not reflective of the position of the agency. Sir, yung sinasabi mo, it's not the perception. Para sa akin, hindi mahalaga yon. Mahalaga rito na meron silang mga sinasabi, supported by facts, na 37 years na sila, 15,500 pa lamang ang kanyang basic. Ikaw, Mr. Samson, ilang taong ka na? Sir, by April 16 po, I will turn 12 years na po sa organization. Ito naman, 12 years na ang basic salary niya, 10,500 pesos. Mas malaki pang sweldo ng kasambahay ko. Actually nga ho, Mas malaki pang basic na sweldo ng kasambahay ko sa 10,500. Ito'y 12 years na sa inyo. At kumikita ang PAGCOR ng bilyones. Actually ho, sir, yun nga po ang sinasabi ko. That is how the benefits package and the compensation package. Nasa batas ba yan? Hindi po, kasi before the GCG... Hindi nga, nasa batas ba yan? So, sa PAGCOR lang na ano yan? Noon po kasi ang No, before... ang tanong ko, wala sa batas. Your Honor. So, kayo lang gumawa-gawa. Your Honor, No, yes or no lang. Kayo nasa lang batas po, Your Honor. Na anong klase, anong batas? Doon po sa charter ng PAGCOR may nakalagay pong provision that personnel policies of PAGCOR shall be governed by the board. Governed by the board. So, kung ganon, governed by the board, kayo dyan sa board, sabihin nyo kung magkano yung dapat maging basic nila, that should be up to the market standard. Industry standard. Wala sa industry standard to. 37 years, 15,500 pa lang yung kanyang basic. 12 years, 10,500 yung kanyang basic. Kayo lang pala dyan sa board ang gumagawa ng patakaran. Your So, Honor, baguhin yung patakaran. Sino ba yung mga nasa board? Magkano ba sweldo ng board? Ikaw, member ka ng board. hindi po. Magkano sweldo ng board? Isang member, magbigay ka ng example. Wala akong sweldo, allowance lang po. Magkano allowance per meeting? Kasi alam ko, per board meeting, magkano? Hindi alam yun. No, imposible. Miss Sharon Quintanilla, magkano? Huwag ka magsinungaling dito. Tumas nga kayo, tumayo kayo, magano kayo? Ipaut niya ito. Pero on top of that po, meron silang nakukuwang performance-based incentive And na annual lang po. Pero magkano? subject po sa approval pa din po ng GCG. I know, pero magkano yung performance? Variable po yung amount. Magkano yung average? I think yung last ko pong recall, baka a little above 1 million lang po. Oh, tangina. Ay, sorry. 1 million performance. A year po yun, sir. Kaya nga, performance lang ito, pwera pa doon sa per board meeting, attendance board meeting. So, 1 million. If we are No, annually. Para sa kanila tinatawag na performance rating, na lahat naman sila nakakatanggap. ay depende po kung mamimit po namin yung required na... Of course, mamimit yun dahil kayo lang eh. Meron po kasing required na makakuha kami ng at least 90% No, i-divide nyo nga yung 1 million ng aming divided by 12. performance po. Ha? Subject to GCG Oh, approval kita mo, po siya. lumilitaw na 80,000 a month na pumupunta lang to tuwing may meeting. Eh kung once a month lang yung meeting, ang laking perang tinatanggap. Samantalang ito, nagpapakandak Cuba, araw-araw, nandun sa PAGCOR, umulan, uminit, bumagyo, nandun sila. Kaya nga, magkano per meeting? O ngayon, malalabas yung kabalastugan nyo dyan sa PAGCOR. Hindi, meron yan. Alam ko malaking per meeting eh. By the thousands yan eh. Samantalang ito sila ang dahilan kung bakit kayo nakakatanggap ng mga per meeting na yan na kung magkano libo at yung performance rating na
by the millions because of them. Without them, wala yun. Kayo. Di ba? Oh, ngayon, tell me, magkano? Sige, so performance rating, sabi nyo, is 1 million. Yung sabi mo, depende pa. No, bullshit. Ay, sorry. Hindi ako maniniwala. Kayo dyan, pwede kayo maglutuan. Kayo sabihin, ikaw 1 million performance rating, ikaw 1.5. Ikaw, kunya 500, pare naman, pat 500. 1 million na rin ako. O sige, 1 million ka na rin. Kayo lang dyan eh. Huwag ka magsinungaling, taking ka, mahirap makulong sa baba. You are the VP of Finance. Dapat alam mo na ito noon pa. Grabe ka naman, ma'am. You came here not prepared. Dapat, ma'am, Meron bilang po kasi finance, amount per meeting and then may maximum pong amount na kahit lumagpas po yung ilang meeting, may cap po siya. So just to be sure po, okay. kukunin ko po yung data po. So, gusto ko magkano yung natatanggap average per ilang bang meeting sa isang buwan? Ilang board meeting sa isang buwan? Weekly po, merong pong... 4. Huwag ka magsinungaling, taking ka, mahirap makulong sa baba. You are the VP of Finance. Dapat alam mo na ito noon pa. Grabe ka naman, ma'am. You came here not prepared. Dapat, ma'am, Meron bilang po kasi finance, amount per meeting and then may maximum pong amount na kahit lumagpas po yung ilang meeting, may cap po siya. So just to be sure po, okay. kukunin ko po yung data po. So, gusto ko magkano yung natatanggap average per ilang bang meeting sa isang buwan? Ilang board meeting sa isang buwan? Weekly po, merong pong... 4. Wow. Eto na. Magkakabulgara na. 4 times a week. A month. Okay. Ang tanong, magkano per board meeting? Ako, hulaan ko, 50,000 per board meeting yan. 200,000 a month. 50, hintay na. Pero ako hulaan to. 50,000 yan per board meeting a month. Napapatawa ka. Kung sa SSS ka, mas mataas pa. Eh, kayo pa kaya? Eh, sa mga SSS, hindi lang. 60,000 pata sa SSS board members. O kayo sa PAGCOR, mas malaki kasi sugal kayo eh, pera kayo eh. Yes, Mr. Alvarez. Ang alam po namin ay twice a week sila nagbi-meeting. Hindi, sabi niya 4 times a week daw eh. Hindi, 4 times a month. twice a week sa week. Kaya, Twice a week. So, Opo. 8 times. opo. Oh. Yun ang alam po namin. O, 2 times. Naku. Milyones kada buwan ang kinikita ng mga to. Mr. Chair, 2 times once a week. lang po talaga. Ha? Once a week lang po talaga. Okay. Sir, pa-clarify na lang po. Kasi hindi po kami nagkakamali. Tuwing Tuesday, may execom po na nangyayari. And then kapag Thursday naman po, board meeting. So, alam po namin. Sa Execom, nandun yung mga board members. Yes po. O, twice a week. Hindi ho kasi board meeting yon. That's executive committee. Pero may bayad pag umatin sila ng executive committee. Meron yun. Imposible walang bayad. Of course, compensated sila. Come on. Pati ba naman ako lulukuhin? May honorarium yun. Ang lagay, itong mga board members pupunta sa PAGCOR para sa executive com na wala silang pakonsuelo. Meron yun. So, mamaya to si Chairman. So Ito, for yung board. every EXCOM meeting po, 24,000 po yung gross na per time. 24. Pero in naman po, maximum of... Ito, 24 per executive execom. Yes po, but So in that's naman, for 4 times. So in a month, 48 lang po kasi naka-maximum po siya ng 48 in a month. so 48 in a month. Doon sa execom. Yes Doon po. sa board meeting, Ayan sa board po sir, 40K per board with maximum of 80K per month. okay, sige. 80 plus 48. So, 28 po. 128 ang per month ng isang board member. Plus, yung 1 million a year, so, i-divide mo yan sa 12, 80,000. So, equals to 200,000 a month ang sweldo ng mga board members ninyo. Kahit na ito'y bago lang pasok.
ka-appoint lang na most of them were accommodations na walang ka-experience tungkol sa pagsusugal, walang experience sa gaming, pinabili ng suka dyan sa sari-sari store at nakita ng padrino, halika rito, pasok ka sa Pagcor. Pinasok, and yet tatanggap ng 208,000 samantalang ito, sila 10, 27 years, 12 years below minimum wage. Hindi ba kabalastugan yan? At kayo dyan sa board, ang nagde-decide pala. Kayo nagpapakasasa sa pera na pinagpapagulan nila. Hindi ba kabalastugan yan? Sir, if I may answer din po, yun po kasing compensation ni Pagcor ay hindi po kami allowed na basta nagtataas. Subject po siya sa review at approval ng GCG and Anong board? other than the board po, plus meron pa din po tayong final na approval na kukunin sa Office of the President po. Kaya nga po, pero upon the recommendation of the board, kung ano yung rekomenda nyo, papayag naman siguro ng Office of the President, hindi naman sabihin ng Office of the President, hindi, below minimum wage na lang habang buhay yung mga taga-Pagcor. It is you sa board na gagawa ng recommendation, kung yung tamang recommendation, para sa inyong mga empleyado. Pag sinabi nyo sa Presidente, Mr. President, gusto namin every year tataas yung sweldo ng ating mga empleyado at dapat hindi sila minimum wage, kundi dapat up to the industry standard ang dapat sweldo nila. And of course, sasabihin ng Office of the President, alam mo sabihin ng Office of the President, masyado malaki yan. Kailangan apihin natin yung mga empleyado nyo, gawin natin 12,000 lang, 15,000 lang, kahit 37 years, wala akong pakialam. Meron bang ganong klaseng Presidente pag-iisip? Wala. Kayo lang dyan sa board. If I may answer din po din, we tried requesting din po yung mag-request, but since nagkaroon po ng possible implementation po ng CPCS, as far as I could recall po, meron pong unang CPCS na EO203 na na-defer po siya and eventually naging EO150. Ma'am! So every time po, No, stop. Shut up. Sorry. Kayo po dyan sa board, pag nagkaroon kayo ng mga board meeting, pwede kayo magpasa ng board resolution na para itong mga below minimum wage earners ninyo na pagkatagal-tagal na, tulungan nyo na mapaganda naman yung kanilang kalagayan at mapaayos yung kanilang sweldo dahil wala sa tama. And then you would submit that board resolution ninyo kung saan pa maayos ng gobyerno kasama Office of the President, and I'm sure maaprobahan yan. Nasa inyo mag-umpisa yan. Kaya nga po, naghihintay po kami na magkaroon ng authority to implement po sa Pagcor noong pong CPCS o yung pong sinasabi ko kaninang EO150 po. Pero kayo ho ba ay nagbigay na ng recommendation, nagpasa ng recommendation? Kasi napakababa na po, for so many years pala, ilang administrasyon nang lumipas, hanggang ngayon, na iwanan panahon, below minimum wage pa rin sila. Meron bang gumawa sa inyo, man lang, gano'ng katagal na po kayo sa Pagcor? Mag 30 years na po. Magkano pong sweldo nyo? Ang basic pay ko po ay around 50K lang po. Bito. Ba't mo nila lang 50K? Malaki yan. Kumpara sa 12,000. Malayo. Siyempre, marami ka pang benefits. Di ba? For all I know, baka mamaya, meron pang on the side dyan kay chairman o whatever. Anyway, ma'am, ilang years ka na dyan, hindi mo malang naisip yung mga kasamahan mo na below minimum wage, ginawa niyo pa sana ng paraan na mapataas yung kanilang sweldo. 12,500, and how long you've been... Sorry po, ako po, 12 years sir, pero 10,590. 12 years, 10,500. Saka sir, hindi po ako yung pinakamababa Meron pong tumatanggap sa amin ng 12 years po, pero nasa 9.7 lang po. Same po kami ng trabaho, pero magkaiba po kami ng sahod. Kita nyo yan. Samantalang yung mga board of directors ninyo, pag isuman natin pinaka-average, pinaka-minimum, 208,000, twice a week lang mag-report. At karamihan sa kanila, I bet you, papaputol ko lahat ng daliri ko, marami sa kanila walang experience sa gaming. Accommodation lang, padrino lang. Inirekomenda ni Padrino Poncio Pilato Terodes. Sure ako dyan. And yet, natanggap ng 208,000. Ito, matagal na nagpapatakbo ng Pagcor, below minimum wage. Hindi ba kabalastugan yan? Alam niyo po yan. Wala man lang kayong ginawa.
We tried requesting po pero sinabihan po kami na intayin na lang yung implementation po ng CPCS. Intayin for a long, long time and you've been there for how many years again, ma'am? Yung pong sinasabi kong EO203 ay matagal na po siya pero na-defer and eventually na-aprobahan po nung time ng Duterte yung EO150. So, EU-150, so iniprobahan noon ng below minimum wage pa rin yung mga tao niyo? And lagi pong mayroong pong sinasabing moratorium, hindi ko lang po ma-recall kung So, ibig sabihin, lahat ng presidente pumapayag na apihin ang mga empleyado ng PAGCOR? Lahat ng presidente? Gusto, sulatan natin si President Duterte kung tama yung pinagsabi mo. Was it explained to him thoroughly na, Mr. President, itong ni-request namin, ibig sabihin nito, below minimum wage ang tataasan natin yung sweldo ng mga PAGCOR employees at sinabi ni Presidente, no, hindi, moratorium lang. hindi naman po diretso yung sa OP, laging nadaan po kami sa proseso kasi meron po kaming mga limitation, let's say kagaya po ng sa GCG. Pero nirecommend nyo po Plus ba sa mga agency na binabanggit nyo na in-explain nyo rin doon na napakababa ang sweldo ng mga PAGCOR employees, way below minimum wage. Meron tayong batas sa minimum wage, remember? Meron tayong batas sa minimum wage. Tapos ngayon, kayo ay under sa government ano kayo, entity. And yet, hindi nyo kayang sundin kung ano yung nakalagay sa batas. We tried to point it out po. In fact, even in one of the meetings po sa Malacanang, we highlighted that this is, ito lang po yung BIP or basic pay ng mga nakukuha ng PAGCOR. Pero still po, hindi po kami ganun na pagbigyan po ng pansin. Okay, so sinabi nyo sa Malacanang, sino dun sa Malacanang sinabihan nyo po? Actually, in one of the meetings po specific with the GCG, kasi nga po, yung... Hindi nga po, sino nga po doon at did you do it in writing, in black and white? And I'd like to see a copy of that. Dahil kasi from now on, ako mismo, kung kinakailan pupunta ko in person sa Malacanang, ibibigay ko yon. Time pa po ito ni dating President Noynoy Aquino and under the Nagyat admin po. We tried to point out po na ganun lang po yung basic pay namin. Mahina kayo mag-explain. Compared to other government agencies. Kaya nga po, mahina kayo mag-explain. Baka hindi nyo kayang explain na maayos. Kasi kung it was properly explained na kailangan taasan na natin itong mga empleyado natin, below minimum wage sila, meron tayong batas na sinasabing dapat na sinusunod yung minimum wage sa gobyerno tayo, kailangan taasan na natin yung kanilang sweldo. Kung explain it properly, I'm sure yung Malacanang papayag. Comfortable sleep wherever you are? Duyan now with Landshop! Available on Duyan Frame Detachable, Duyan or Hammock Stainless Ring Pair without Carabiner, Duyan Stainless Ring Pair with Carabiner Set, Military Hammocks with Mosquito Net, Convertible Duyan Frame to sampayan ng damit! Rest and relax well even without trees or posts to anchor your Duyan. Matibay, garantisadong dekalidad at pangmatagalan ng gamitan. Land Shop, your mobile comfort zone. Place your order now!